Magandang araw mga kakayod. Nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga kwento, ganap, buhay-buhay at pang-araw-araw na ginagawa ng isang OFW na sigurado po mapagkukunan ng aral, bagong kaalaman, mga teknik at pamamaraan na magamit po ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na nag-a-apply na po para makapagtrabaho dito sa ibang bansa. Greetings po muna tayo kakayod sa lahat ng mga OFW sa anong parte ng mundo. Dito po sa may Middle East, sa Saudi, Dammam, Jeddah, Al-Qubar, Kupuk, at sa lahat po ng ating mga kakayod dyan sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas na patuloy pong nanonood, sumusubaybay at sumusunod po sa ating bawat vlog. Ang pag-uusapan lang natin ngayon mga kakayod kung ano yung mga positive at negative effect kung wala pong OFW sa iba't ibang bansa dito sa mundo. Napag-usapan natin itong mga kakayod para makita po kung ano yung role na ibibigay ng bawat OFW sa bawat bansa na pinagtatrabahuhan nila ngayon. Kung isa ka man mga kakayod sa interesado sa ating video, tapusin nyo po para meron kayong bagong kaalaman at meron kayong bagong mga mahahalagang bagay na mapag-alaman sa ating pong napag-uusapan. Unahin muna natin mga kakayod yung negative side o hindi magandang dulot kung wala pong OFW sa saan mang bansa na nagtatrabaho. Una, marami ang mamamatay na nagkakasakit sa iba't ibang bansa. Masabi natin yan mga kakayod dahil sa dami po ng caregivers, nurses, at saka doktor na Pilipino na nasa iba't ibang parte po ng mundo na nagsiservisyo po sa kalusugan ng bawat lokal na mamamayan sa bansang pinabibilangan nila, na sila yung frontliners lalo na yung panahon ng pandemya na nag-aalaga, nagmi-maintain ng kalusugan at sila po yung nagpo-protect para mabawasan yung mortality rate ng mga tao sa kamatayan nito, lalo na yung kakaroon ng pandemya. For example, dito mga kakayod sa ganitong senaryo na kung walang OFW sa anong parte ng mundo, is yung mga kakayod natin na OFW na caregiver, lalo na po dyan sa may Israel area, na sila po yung nanguna talaga sa pagpapainom ng gamot, pagbabantay, paglilinis, at saka pag-assure na madagdagan yung number of years sa buhay ng kanilang mga client, lalo na po sa may mga special needs at saka may matataas na edad na po. Pangalawa mga kakayod na maging epekto na hindi kagandahan pag wala yung mga OFW, yung kawalan po ng matibay, maganda, modernly designed at saka tourist attracted na mga infrastructure project sa anumang parte ng mundo, dahil noon po yung ating mga engineers, civil, architect, at kahit anong pang specialization ng pagiging engineer, na isa talaga o madalas yung mga Pilipino natin na OFW engineers, sila yung nagpaplano ng mga design, gumagawa ng mga matitibay na building, at sila talaga yung nagpo-compute ng mga standard na timpla ng pagsisiminto para matibay yung structure na nagagawa sa bawat bansa kung saan sila nagtatrabaho, tulay man, landmarks, buildings, walls, or iba pang mga infrastructure project na alam naman ng karamihan na yung kadalasan sa nagdi-design at saka gumagawa,
saka nagka-calculate yung mga OFW natin na mga engineers na pinagkakatiwalaan ng bawat company at bawat leader ng mga bansa na pinagtatrabahuhan nila. Pangatlong epekto mga kakayod na hindi maganda kung walang OFW na nagtatrabaho sa bawat bansa, yung pagkakadelay at walang magdi-deliver po ng mga kalakalan ng mga essential goods from port to another port na pinaka-importante na pangangailangan ng mga tao. Halimbawa po, through sea transportation, karamihan po ng mga seafarers natin na nasa cruise ship, lalo na po dito sa may tanker at saka sa may bulk na barko, sila talaga yung in charge sa mga deliveries ng asukal, bakal, mais. At karamihan po ng mga crew ng cargos na uri ng barko ay mga Pilipino po na mga opisyal, mga ordinary seaman, pati na po yung mga oiler at saka mga mekaniko. Sila talaga yung nag-a-assure, nagsisigurado na yung karga nilang essential goods na pangangailangan doon sa kabilang port ng mga tao doon, siguradong makarating ng safety, good quality, at saka sigurado na magagamit ng mga tao na nandun nag-antay sa kabilang lugar. Ganon din mga kakayod yung sa mga airplanes, meron ding mga Pilipino, karamihan din mga piloto, mga stewardess, at saka mga carriers katulad ng for example FedEx at saka DHL, na mostly yung mga staff nila mga Pilipino talaga yung pinagkakatiwalaan nila doon. Isa yan sa maging kawalan, lalo na po pag wala yung OFW na nagsiservisyo sa bawat bansa. At huwag po natin kalimutan mga kakayod na marami tayong oil tankers na mga Pilipino drivers dito po sa may Middle East na sila po yung responsible sa pagta-transfer po ng mga trailer na may laman po na mga gasolina papunta po doon sa ibang bansa in the way of land traveling. Pang-apat mga kakayod, pinaka-visible natin na epekto pag wala yung OFW sa iba't ibang bansa, walang overseas Filipino worker, yung pagkakaroon ng pagbaho at saka pagdumi ng kabahayan ng mga lokal. For example po dito sa Middle East, halos 90% sa mga domestic helper na nandito ay mga Pilipina na OFW. Sila po yung in charge sa paglilinis, pagpapanatili ng magandang amoy at saka kaayusan sa bahay na pinapasukan nila ng bawat Arabo na naging amo nila. At saka yung mga Pilipina or Pilipino din ang mga cleaners sa mga hospital, opisina, mga palasyo na nandito po sa Middle East at mostly po around the world. Sila po yung cleaner dahil alam po ng mga lokal na ang Pilipino pag nagtrabaho malinis, may quality at saka hindi po sila lugi sa binabayaran nila. Panglima mga kakayod na bad effect pag walang OFW sa mundo, yung hindi po matuto yung mga bata, lalo na po dito sa Arab countries, dito sa Middle East, na kahit sa murang edad pa lang nila, hindi na sila matuto masyado magsalita ng English dahil pag walang Pilipina mga kakayod na DH, na nanis nila, wala pong mag-guide sa kanila, wala pong magturo sa kanila kahit basic English lang, kaya mahihirapan sila makipag-communicate at mahihirapan po silang mag-aral, lalo na po sa unang panahon ng pag-aaral nila na may English. Mga kakayod, kung meron kang pong maidagdag,
masabi at maibahagi sa ating napag-uusapan, please comment po sa baba para makita natin yung mensahe at magkaroon po ng bagong kaalaman ang ating mga kakayod na makabasa para magamit sa kanilang pag-a-apply at sa kanila na ring dagdag kaalaman mga kakayod. Kung bago ka man po sa ating channel, please like, subscribe, at hit the notification bell para lagi ka pong updated sa mga videos na i-upload natin. Mga kakayod, natapos na tayo doon sa 5 nakikita nating mga hindi magandang epekto kung walang OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Ngayon mga kakayod, pag-uusapan naman natin yung mga positive o magandang epekto kung walang OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa sa mundo. Una mga kakayod, mapilitan at magkaroon ng trabaho ang mga lokal na mga mamamayan sa bawat bansa dahil mostly mga kakayod, yung mga critical jobs ng karamihan sa mga bansa ay na ibibigay talaga sa mga OFW dahil sa ating angkin na talino, galing at saka professional sa pagtatrabaho. Pero pag wala ng OFW mga kakayod, mapilitan ang mga lokal na mamamayan doon. Only na una nila yung mga nagkulang na posisyon para sila na mismo yung makapagtrabaho at mapangsyon ng maayos yung daily na serbisyo ng gobyerno sa mga mamamayan. Mga kakayod, yung nakita nyo kanina yung isang lokal dito na kumain kasi dito tayo sa may Kabsahan, Brustedan pala, para magkaroon tayo ng free time at walang disturbo, na curious po siya sa ginagawa natin. Pero okay lang yun mga kakayod, walang problema yun. Pangalawa mga kakayod, hindi nabago or hindi magkaroon ng pagbabago yung mga paniniwala, kultura at pananaw ng mga mamamayan sa naturang bansa dahil hindi sila mapasukan ng OFW, hindi sila mapasukan ng mga Kristiyano, hindi sila mapasukan ng ibang mga kultura, kaya napapanatili at nai-treasure yung kanilang paniniwala, lalo na sa kanilang relihiyong Islam, sa kanilang kultura na conservative na matalang at saka paa yung nakikita dahil yun yung damit na sinusuot nila at sa kanilang mga pananaw na pwedeng mag-asawa ng ilang beses ang lalaki na Muslim hanggat kaya niyang suportahan ang bawat isa nito. Pangatlo mga kakayod, makatipid na yung mga employer sa gastos sa pag-hire nila ng mga manggagawa dahil local na lang yung i-hire nila, kalahi na nila, hindi na sila gagastos ng bayad sa visa, iba pa mga papeles at saka pamasahe sa eroplano at saka yung makukuha na back pay pagkatapos ng 2 years na kontrata. Kaya malaking ginhawa yun sa mga employer mga kakayod na dito na lang sila kukuha ng kalahi nila na magtatrabaho, hindi na magastos at saka wala pang barrier sa language dahil kapareha sila ng lingwahe. Pang-apat mga kakayod, dahil wala ng OFW, yung mga ibang manggagawa na expat katulad ng mga Bangladesh, Nepalese, Pakistani at saka Sri Lankan, tataas na po yung sahod nila dahil sa ngayon na may OFW ka, may Pilipino, mas mataas yung sahod ng Pilipino kaysa sa mga napag-usapan natin na lahi. Pag wala na yung OFW, tataas na yung sahod ng mga Pakistani, Bangladesh, Nepali at saka Sri Lankan dahil no choice na yung mga employer mga kakayod at saka
may karapatan na rin silang mag-demand dahil wala ng Pilipino na kakumpetensya nila sa sahuran. Panglima mga kakayod na positive side, pag wala ng Pilipinong nagtatrabaho dito sa iba't ibang bansa, at saka yung pinaka-importante na nakita natin, wala na pong Pilipino na mamamatay, na abuso, na sisiraan ng ulo, at wala na pong pamilya Pilipino na magluksa, mamatayan, at mawalan po ng mahal sa buhay. Mga kakayod, itong napag-usapan natin na 5 mga positive at saka negative side kung wala ang OFW sa iba't ibang bansa na nagtatrabaho, ay atin lamang pong personal opinion, ating mga sariling pananaw at mga sariling pag-o-observe. Kaya kung hindi man tayo parehas ng pananaw mga kakayod, respeto po ang ating kanya-kanyang kalayaan na magpahayag ng ating sariling pananaw, at kung parehas mo po tayo ng paniniwala sa napag-usapan natin na mga bagay, maraming salamat po. Mga kakayod, ang buhay po ng isang OFW ay napaka-importante po sa bawat isang amo, sa bawat isang bansa sa mundo, dahil ang OFW po ay nagbibigay ng balanse sa buhay ng bawat isang tao dito sa mundong ibabaw na nangangailangan ng tamang pagkalinga, tamang pagmamahal, at dekalidad na serbisyo para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Hanggang dito na lang mga kakayod. God bless us all. Maraming salamat po.